Naming banal, dakila naming Yahuwah, purihin, sambahin po yung banal na pangalan. Maraming maraming salamat muli po. Isang linggong muling lumipas sa amin, taglay ang aming buhay at lakas. Naririto kami, yung mga lingkod, sa iba't ibang panig ng daigdig, taglay ang isang espiritu at pananampalataya, o Aba. Hangad namin at nais namin mahandugan ka namin ng iba yung kapurihan, masamba namin, madakila namin ang iyong banal na pangalan. Aba, maraming maraming salamat. Napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Lagi patuloy pinagpapala ang bawat isa. Lagi nariyan ka kasama namin sa gitna man ng maraming pagsubok at kahirapan ng mundo. Pinaparanas mo kung sino ka po sa bawat isa. Totoo, ikaw ang aming Aba, aming Ama, na lagi naming maaasahan. Handang laging tumulong, sumaklolo sa bawat isa sa amin. Kaya naman kami, O Aba, lubos na nagpapasalamat, lubos ang aming kagalak sapagkat napakabuti mo sa amin. Kaya naman, naririto kami, lubos naming isinusuko sa iyo ang lahat. Ang aming buong buhay, ang aming buong puso, O aming Ama. Nawa po, ikaw na lagi ang maghari sa amin, sa aming mga puso, sa aming isipan. Sapagkat kung kami sa aming ganang sarili lamang aasa, madali kaming mapapahamak, mga liligaw at mga wawalay sa iyo. Kaya naman po, O Aba, baguhin kami sa aming kaloob-looban, sa puso at isipan namin. Hangad namin kami makapanatiling tapat, makapanatiling karapat-dapat sa iyo hanggang sa wakas upang makarating kami sa hangganan. Taglayin at tanggapin namin ang iyong mga pagpapal, biyayang kaligtasan na ipinangako po sa bawat isa sa amin. Nawa po muli sa pag-aaral namin ng iyong mga katotohanan, laging buksan ang aming puso at aming isipan, ang pangunawa namin. Lagi naming baunin ang iyong mga salita sa araw-araw ng aming pamumuhay. Upang anumang mga pagsubok at kahirapan, lagi kaming magtagumpay. Lagi naming masunod ang iyong kalooban. Maluwalhating lubos namin ang iyong banal na pangalan. Yahushua, Panginoon namin, sinasamba ka rin namin. Pinupuri namin ang iyong pangalan. Lubos din kaming tumitiwala na nariyan kang lagi sa bawat isa. Kaya naman humihiling kami, lagi mo kaming palakasin. Patibahin pang aming pananampalataya na anumang mga pagsubok, lagi kaming tatawag sa iyo. Lagi mo kaming iangat, kung kami nanghihina, nawawala ng pag-asa, nadadaig po ng mga dalahin at isipin sa buhay. Panginoon, tulungan mo kami. Manatili ka sa tabi ng bawat isa. Hangad po namin maging matagumpay. Marating namin ang aming pinaka-aasamasam. Ang araw na kami sasalubong po sa iyo sa mga alapaap upang kami mapasayot sa ating Ama magpakailan-kailanman. Aba, Yahuwah, muli po, patuloy basbasan ng bawat lingkod, bawat sambahayan ng iyong mga hinirang. Pakipagpalain kami sa araw-araw. Dumaloy ang mga biyaya at pagpapalang kailangan ng iyong mga lingkod. Basbasan ang aming mga kabuhayan at pakibasbasan din po ang isinimpang handog ng iyong mga alipin. Hinihiling na po namin ang lahat sa tanging pangalan ng Panginoong Yahushua. Amen.
Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Magandang araw po sa ating lahat. Patuloy po nating pinag-aaralan ang kahalagahan po ng kagalakan natin sa ating Panginoong Yahuwah. Hindi lang po ito simpleng damdamin, kundi ito ay isang malalim na relasyon o pagtitiwala po natin sa Kanya. Ang tunay na kagalakan ay hindi po nanggagaling sa mundong ito, kundi sa presensya po ng ating Panginoong Yahuwah. At kapag ang Panginoong Yahuwah ang sentro ng ating buhay, doon po tayo nagkakaroon ng ganap na kapayapaan at kagalakan kahit nasa gitna man tayo ng maraming problema at pagsubok po ng buhay. Sa nakaraang pag-aaral po natin, natutunan po natin na hindi lamang siya Diyos na makapangyarihan, kundi isa siyang Ama. Kaya nga tinatawag natin siyang Aba, Ama. Ama na mabuti, maibigin, at nagnanais ng personal na relasyon sa bawat isa sa atin. Doon natin nararanasan ng mas malalim na kagalakan, ang kagalakan ng pagiging isang tunay na anak ng Panginoong Yahuwah. Ngayon ay patuloy pa po natin ang pag-aaral para mas lalo pa nating matutunan kung paano magalak sa ating Panginoong Yahuwah. Ano po ba ang dapat muna nating harapin para matutunan po natin na magalak sa Panginoong Yahuwah? Mag-umpisa tayo ng pagbasa po sa Jeremias 17, ang talata po ay 9. Ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Ano mga kapatid? Ang dapat muna nating harapin para tayo'y matutong magalak sa Panginoong Yahuwah. Dapat po nating harapin yung mga puso po natin. Dapat po ay kilala nating lubos ang puso ng bawat isa sa atin. Bakit po? Kasi sabi ng Biblia, ang puso ng tao ay mandaraya. Minsan, pinaparamdam nito sa atin na tama yung isang bagay kahit naman alam nating mali. Di po ba? Halimbawa, may pagkakataon na alam naman nating hindi tama yung ginagawa natin, pero dahil gusto natin, parang nagiging okay lang po sa pakiramdam natin. Di ba mga kapatid? Ilang beses po ba natin naririnig sa mga sinasabi ng maraming tao sa paligid po natin na sinasabi nila, sundin mo lang kung anong gusto ng puso mo. Sundin mo kung anong gusto o dikta ng puso mo. Iba yan ang kalimitan po nating naririnig na ina-advise ng mga tao sa iba, di ba mga kapatid? Kaya mas mabuti, ang dapat mong sundin natin ay sundin natin ay si Yahuwah ng buong puso natin. Hindi yung basta susundin lang natin kung ano yung nararamdaman po ng bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po na suriin natin yung puso natin. Lagi natin tanungin ang ating mga sarili kung yung bang ating mga ninanais, yung desire natin, yun po ba ay naka-align sa kalooban ng ating Panginoong Yahuwah? O sarili lang po natin, yung sinusunod natin, yung kagustuhan lang talaga natin. Doon po nagsisimula ang tunay na pagbabago kapag naging honest po tayo sa tunay na kalagayan po ng puso natin. Bakit po ba? Bakit kailangan natin suriin ang ating mga puso? Pakinggan po natin ang um, sinasabi ng Biblia dito po sa Mateo 15, ang talata ay 19. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mangalunya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnanakaw, magsinungaling at manira ng kapwa. Bakit po kailangan suriin ang ating puso? Sapagkat kung ano po yung nasa loob natin o nasa loob ng puso natin, yan po yung lumalabas sa buhay natin. Di ba minsan iniisip ng iba, yung problema ay wala sa loob natin, wala sa atin. Anong iniisip nila? Yung problema nasa ibang tao, nasa paligid natin, nasa sitwasyon, pero ang totoo, ang puso po talaga, o sa puso talaga nagsisimula ang lahat. Kaya nga may kasabihan, at the heart of every problem is a problem in the heart. Di po ba? Halimbawa, kapag nagagalit tayo ng sobra, hindi lang naman po yun dahil sa may ginawa ang ibang tao sa atin. May pinanggagalingan po talaga yun sa loob po natin. Tulad ng nandyan yung pride, yung unforgiveness. So, ibig sabihin, yung ugat po ng mga
kinikilos natin, yung actions po natin, ay nasa puso din po talaga natin. At ito po ay normal sa lahat ng tao dahil yan nga po ay dahil sa makasalanan nating likas. Bilang tao, andun po lagi yung tendency na mag-isip at magnasa tayo ng hindi tama. At kung hindi po natin babantayan yan, yung mga iniisip po natin, yung desire natin, yun po ngayon ang magdidikta ng mga ikinikilos o gagawin po natin. Kaya nga, dito sa binasa natin, di ba? Siyang nagtutulak para sa atin, para pumatay, mangalo niya, gumawa ng mga imoralidad. Kaya mga kapatid, mahalaga lagi nating tanungin ang ating mga sarili, ano ba ang laman ng puso ko ngayon? Ito po ba, yung ikinikilos ko ba, yung mga ginagawa ko ba, ay galing sa ating Panginoong Yahuwah? O galing lang sa sarili kong laman? Dahil kung gusto po nating matutong mag-alak sa Panginoong Yahuwah, hindi po sapat yung panlabas na pagbabago lang. Tandaan natin yan mga kapatid. Ang kinakailangan po ay magsimula ang pagbabago sa ating mga puso. Eh sapat na po ba yung pag-aaral o pangangaral ng mga salita ng Diyos para mabago yung ating mga puso? Basahin naman po natin ang nakasulat sa Ezekiel 2, mga talatang 3 hanggang 5 at 7. At kanya sinabi sa akin, anak ng tao, sinusugo kita sa mga anak ni Israel, sa mga bansa na mapanghimagsik, na nangaghimagsik laban sa akin. Sila at ang kanilang mga magulang ay nagsisalangsang laban sa akin hanggang sa kaarawan ngang ito. At ang mga anak ay walang galang at mapagmatigas na loob. Sinusugo kita sa kanila at iyong sasabihin sa kanila, ganito ang sabi ni Yahuwah Diyos. At sila sa didinggin man nila o sa itatakwil man nila, sapagkat sila ay mapanghimagsik na sangbahayan. Gayon man ay matatalastas nila na nagkaroon ng propeta sa gitna nila. At iyong sasalitain ng aking mga salita sa kanila sa didinggin o sa itatakwil man, sapagkat sila ay totoong mapanghimagsik. Alam natin ang kasaysayan ng bayang Israel, mga kapatid. Kahit paulit-ulit po silang tinutulungan o tinuturuan ng ating Panginoong Yahuwah, nananatili pa rin po silang rebelde. Eh bakit dito ay pinadala sila sa pagkabihag sa Babylon? Dahil po yan sa kanilang walang katapatan sa Panginoong Yahuwah. Sa katigasan po ng kanilang mga puso. Ano pa yung mapapansin natin sa naging buhay noon ng bayang Israel? Eh kahit po sila ay padalhan ng maraming propeta noon para maghatid, magturo ng mga salita ng ating Panginoong Yahuwah, hindi pa rin po sila nakikinig. Ang ibig sabihin lang po niyan mga kapatid, hindi po sapat na marinig lamang yung mensahe ng Panginoong Diyos. Kung ang puso po natin ay hindi handang magbago, mananatili pa rin po ang tao sa dati niyang kalagayan. Kahit po, ayan po, ay kahit sa panahon po natin ngayon, kahit ilang beses man tayo makarinig ng mga salita ng Diyos, mabasa man natin ng mga salita ng Diyos, makadalo ng mga pagsamba, pero minsan, wala pa rin po yung pagbabago. Bakit po mga kapatid? Kasi humahangga lamang po sa ating mga pandinig, sa ating mga tenga. Pero hindi po talaga umaabot sa ating mga puso. Ano lamang po ang ipinapakita nito? Andun pa rin po. Andun po talaga yung tendency na magmatigas yung ating mga puso. Kahit paulit-ulit po sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, kung wala mong pagbabago sa ating loob, hindi pa rin po natin matututunang magalak sa ating Panginoong Yahuwah. Kaya ang tunay na kailangan po natin ay hindi lamang po pakikinig, kundi pagbabago ng ating mga puso. Dahil hanggat hindi po naayos yung puso po natin, ay mahihirapan po talaga tayong maranasan yung tunay na kagalakan sa ating Panginoong Yahuwah. E ano po ang kailangan mangyari ngayon sa puso ng bawat isa sa atin para maging responsive tayo sa ating Panginoong Yahuwah at matutong magalak po sa Kanya. Dito pa rin po sa Ezekiel, Kapitulo 36, talatang 26 hanggang 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod
sa aking mga batas. Ano pong kailangan mangyari ngayon sa puso natin, mga kapatid? Sabi ng Panginoong Yahuwah, aalisin niya yung pusong bato natin. Hindi lang po basta inaayos niya yung puso natin. Ano pong ginawa niya? Pinapalitan talaga ito ni Yahuwah. At siya lang po ang makagagawa niyan. Kasi kung sa ganang atin lang, ay mahirap po tayo magbabago. Kahit anong effort po natin, babalik at babalik pa rin po tayo sa dati nating kalagayan. Ano daw po yung ipapalit sa puso natin? Papalitan po niya ito ng pusong malambot o sabi nga, pusong laman at responsive sa kanya. Ito po yung pusong madaling makinig, madaling sumunod at lagi pong bukas po sa kanya. Hindi lang po iyon. Ano pang sabi ng Biblia? Ano pang ilalagay sa panibagong puso po natin? Ilalagay pa po niya yung kanyang espiritu sa bawat isa sa atin o sa puso po natin. Iyan po ang susi, mga kapatid. Dahil sa pamamagitan po ng espiritu, nagkakaroon na po tayo ngayon ng desire na sumunod. At unti-unti na po nating matutunan na magalak sa ating Panginoong Yahuwah. Kaya ang tunay na pagbabago po ay nangyayari hindi po sa sariling lakas lang natin, kundi sa gawa ng Panginoong Yahuwah sa puso natin sa pamamagitan ng kanyang espiritu. E paano po natin matatanggap yung panibagong pusong ito na mula sa Panginoong Yahuwah? Basahin natin ang nakasulat sa Juan 1:12 hanggang 13 ang talata 12 hanggang 13 at 17 pa. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Ibinigay, ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamamagitan ni Yahusha Kristo. Ano mga kapatid, o paano natin matatanggap yung panibagong puso natin? Yan po sa pamamagitan ng pagkasilang na maguli. Yung pagiging reborn or born again kung tawagin. Paano po ito nangyayari? Sa pamamagitan po ng paniniwala o pananampalataya at pagtanggap natin sa ating Panginoong Yahusha. Alam natin, hindi lang ito basta paniniwala sa ating pag-iisip, kundi ito po yung pagtanggap sa Kanya, sa buhay po natin bilang ating Panginoon. Andun po yung ating commitment sa Kanya. Yan na po yung tinatawag na tunay na conversion o pagbabago. Kapag totoo po yung pagbabago, yung conversion, may nangyayari po sa loob po natin. Hindi lang po yung hindi lamang po nababago yung ginagawa natin, kundi nababago po yung puso natin. Nagiging mas responsive na po tayo sa espiritu ng ating Panginoong Yahuwah. Halimbawa, kung dati-rati, okay lang po sa atin ang makagawa ng kasalanan na parang wala lang. Pero ngayon, kapag nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, nakararamdam na po tayo ngayon ng bigat o yung lungkot sa ating mga puso. Hindi na po tayo komportable sa mga kasalanan. At kapag nadadapa tayo, bumabalik tayo kaagad sa ating Panginoong Yahuwah at nagsisising lubos sa ating mga kasalanan. May desire na po tayo para lumago, para magbago at lumapit po sa Kanya. Iyan po mga kapatid ang palatandaan ng panibagong puso. May bagong direksyon na po yung buhay natin. At sa panibagong pusong ito, doon po natin ganap na natututunang magalak sa ating Panginoong Yahuwah. Hindi dahil obligasyon, kundi dahil nagmamahal na po talaga tayo ng totoo sa ating Panginoong Yahuwah. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Napakadakilang biyaya po, mga kapatid. Ang tayo ay ipanganak na muli. Pag tayo ipinanganak na muli, tatanggap tayo ng bagong puso, bagong espiritu. Kaninong espiritu po ang ating tatanggapin? Ang espiritu mismo ng ating Diyos. Ano po ang palatandaan, mga kapatid, na tayo nga ay nabago na sa pamamagitan ng ating muling pagkasilang kay Yahusha?
Sa aklat po ng Filipos 3, talatang 7 hanggang 8, ganito po ang nakasulat. Subalit anumang mga bagay na kapakinabangan sa akin, ang mga iyon ay itinuturing kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo, sa katunayan, itinuturing kong kalugihan ang lahat ng bagay para sa napakadakilang pagkakilala kay Kristo Yahusya na aking Panginoon. Dahil sa Kanya, tinanggap ko ang pagkalugi sa lahat ng bagay at itinuturing kong dumi ang lahat ng mga ito. Makamtan ko lamang si Kristo. Ano po ang palatandaan, mga kapatid, na tayo nga ay nabago na kung tayo ay isinilang na muli kay Yahusya? Nagbago ang ating pananaw sa mga bagay na kapaki-pakinabang. Tulad na lamang ng pagbabago ng pananaw po ni Apostol Pablo. Ano-ano po ba ang mga bagay na itinuturing ng tao na pakinabang? Material na bagay, kayamanan, katanyagan, salapi. Kung ang ating pananaw sa mga bagay na ito, mga kapatid, ay nagbago na, tulad ni Apostol Pablo na itinuring na kalugihan ang lahat ng ito, tunay nga na tayo ay ipinanganak na muli kay Yahusya. Ang mga talatang ito, mga kapatid, ay ewan ko po kung may natatandaan ba kayo na ang mga talatang ito ay binasa sa atin noon kung tayo ay nadoon pa sa kabilang bakod. Binasa rin po sa atin ito, mga kapatid. Kaya lang, yung turo nakatuon saan? Sa titik, sa letter. Hindi sa espiritu ng aral. Hindi sa letter of the law. Paano natin nalaman yan? Kasi po may mga kapatid at mga ministro mismo, hindi naman ibinubuhay ang turo na yan. Mas mahalaga pa rin sa kanilang mga bagay na material. Alam ko po yan dahil nakikita ko yan Mga ministro, pumasama sa mga kapatid pagka Pasko, babati ng maligayang Pasko sa inyo. Ano po ba yung kasunod ng maligayang Pasko? Di yung abot, yung pakimkim. Mas mahalaga pa rin ang material na bagay sa kanila. Meron nga tayong kilala dyan na siguro kilala ni Kabik yan. Kapag ka dumadalaw o umuuwi yung kanilang kamag-anak dito sa Amerika, uuwi yan sa Pilipinas, saan sila nagkikita muna? Diyan po sa Okada. Kung may nakakaalam niyang Okada, hindi ko naman alam yan. Ang pagkakaalam ko, yan ay napakamahal na hotel. Diyan po tumutuloy yung kanilang mga kamag-anak, libre, walang bayad. Bakit po sila nakakalibre? Kasi po ang sabi nung mga kamag-anak, mga high roller daw sila, yung mga ministro. Sa turo ni Apostol Pablo, mas mahalaga dapat ang kaugnayan natin kay Yahusya. Paano po ba ang dapat na maging pagtingin natin sa ating kaugnayan kay Yahusya? Dapat ito ang ating itinuturing, mga kapatid, na pinakamahalaga. Mas mahalaga pa ito kaysa buhay. Ang mga material na bagay na itinuturing ng ibang tao na pakinabang, para sa atin po, ang mga ito ipawang, sabi ni Apostol Pablo, itinuring kong dumi ang lahat ng mga ito. Para saan? Makamtan ko lamang si Kristo.
Ano ba yung tinutukoy ni Apostol Pablo? Makamtan ko lamang si Kristo. Yan po yung ating kaugnayan, ang ating kaugnayan sa ating Panginoong Yahusha. Ang ating kaugnayan kay Yahuwah at Yahusha ay lubos na mahalaga sapagkat siyang daan natin sa isang matibay at matatag na kaugnayan tungo sa kaligtasan. Ang binanggit po kanina sa talatang Ezekiel 36:26 ay bibigyan niya tayo ng bagong puso. Ano po ang dapat nating gawin sa ating bagong puso, mga kapatid? Sa aklat po ng Kawikaan 4:23. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Ano po ang dapat nating gawin sa ating bagong puso na ipagkakaloob sa atin ng ating Ama? Ang sabi sa talata, buong sikap mong ingatan. Bakit dapat nating ingatang buong sikap ang ating bagong puso, mga kapatid? Sapagkat mulaan niya dito ay dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Kung ano ang laman ng ating puso, ang siya nating ibinubuhay. May mga pagkakataong magsisimula tayong maganda, pero sa kalagitnaan nagbabago at madalas nagwawakas sa kapahamakan. Sa Biblia po, sa atin ng maraming pag-aaral, maraming halimbawa ng mga magandang simula, pero masamang wakas. Tulad na lamang po ni Haring Saul. Si Haring Saul ang unang hari ng Israel. Hindi siya pinaging dapat dahil sa kanyang mga paglabag, kaya kakilakilabot ang kanyang naging wakas. Sugatan na siya dahil nasa pakikipaglaban sila noon. Sugatan na siya dahil may tama siya ng palaso mula sa mga Pilisteo, kaya minabuti niyang siya ay magpamatay kaysa mahuli siya ng buhay. Nang makita ng mga kalaban ang kanyang bangkay, ano pong ginawa sa kanya? Pinugutan pa siya ng ulo at itinali ang kanyang katawan sa pader ng Betshan. Sino pa po ang isang halimbawa? Si Haring Solomon. Si Haring Solomon na anak ni Haring David. Siya ang unang nagtayo ng templo sa bundok ng Moriah. Magandang simula, di po ba? Pero paano po nagwakas? Hindi lamang siya sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ipinagpagawa pa ang mga ito ng templo. Napakasama na yung ginawang pagsamba, pinagpagawa pa ng templo. Sino pa po ang isang halimbawa? Si Lucifer. Si Lucifer na tinawag na perfect cherub, sakdal na kirubin. Pero dahil sa pride, dahil sa rebellion, dahil sa pagmamataas laban sa Diyos, na gustong itaas ang kanyang sarili na mas mataas pa kaysa sa Diyos, anong ginawa sa kanya? Itinaboy siya sa langit, itinapon siya sa lupa. Ano po ang pagkakahawig ng kanilang mga naging buhay, mga kapatid? What do they have something in common? Hindi nila iningatan ang kanilang puso. Kaya mahalaga po. Mahalaga yung tagubilin na ingatang buong sikap ang ating bagong puso. Paano po natin mababantay ang mainam ang ating puso? Basahin po natin, nakasulat sa aklat ng Santiago 4:8-10. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo
ng malinis. At kayong mga nagdadalawang isip, linisin niyo ang inyong puso. Maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan nyo. Palitan nyo ng pagdadalamhati ang pagsasaya ninyo. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Paano po natin mababantay ang mainam ang ating puso? Dalisayin po natin ang ating puso. Paano po ba ang pagdadalisay sa ating puso? Mamuhayan niya kayo ng malinis. Pagkat ayon po sa talatang unang binasa sa atin, ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat. Kaya kailangan nating ingatang buong sikap ang ating puso upang hindi na tayo bumalik doon sa dati nitong kalagayan na mandaraya at masama. Paano natin makikilala, mga kapatid, ang malinis na puso? Makikilala ito sa pagiging tapat kay Yahuwah. Ang taong tapat kay Yahuwah ay sa kanya sumusunod, hindi sa sarili. Paano naman natin mapapanatiling malinis ang ating puso, mga kapatid? Sabi sa talata, maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan ninyo. Bakit po ganito ang salita ni Apostol Santiago? Kasi po, may mga taong nagbubunyi pa kapag nakagagawa ng kasalanan. Yung mali, ginagawang tama. Yung kasinungalingan, ang itinuturing na katotohanan. Yung mali, para bang siyang tama. Ika nga, it can make what is wrong feel so right. Sabi sa Biblia, ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. Kapag binabagabag tayo ng ating konsyensya at lubos na nagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan, mga kapatid, at agad tayong manumbalik kay Yahuwah. Tunay nga na lubos nating naiingatan ang ating puso kapag ganoon ang ating ginawa. Paano po tayo matututo na taos-pusong magsisi sa ating mga kasalanan? Ikalawang Samuel po, 12, talatang 9 hanggang 10. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahuwah upang gumawa ng masama sa kanyang paningin? Tinaga mo ng tabak si Urias na Heteo at kinuha mo ang kanyang asawa upang maging iyong asawa at pinaslang mo siya sa pamamagitan ng tabak ng mga Amonita. Kaya ngayon ay hindi hihiwalay kailanman ang tabak sa iyong sambahayan, sapagkat hinamak mo ako at kinuha mo ang asawa ni Urias na Heteo upang maging iyong asawa. Paano po tayo matututo na taos-pusong magsisi sa ating mga kasalanan, mga kapatid? Kapag po lubos nating nauunawa at makikita kung gaano kasama ang kasalanan at ang kahihinatnan nito. Ang ating pong binasa ay isang tagpo sa panahon ni Haring David nang siya ay magkasala. Natukso siya kay Bathsheba na asawa ni Urias. Kaya ang ginawa niya, ipinadala niya si Urias sa front line ng digmaan, na doon ay tiyak na mamamatay siya. Kapag daka ay kinuha ni David si Bathsheba, asawa ni Urias, upang maging asawa niya. Ano po ang naging pagtuturing ni Yahuwah sa kasalanang ito ni David? Ang katumbas nito ay ang paghamak
sa mga salita ni Yahuwah. At ang paghamak sa salita ni Yahuwah ay paghamak din sa kanya. Kaya ang sabi sa talata, bakit mo hinamak ang salita ni Yahuwah? Pag hinamak mo salita ni Yahuwah, si Yahuwah ang hinahamak mo. Hindi po ba nang isugo ng ating Panginoong Yahusha ang mga apostol? Ano po ang sabi niya? Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. By analogy, mga kapatid, magkahalintulad po ang tinuran ni Yahusha at ni Yahuwah. Ang nakikinig sa inyo, nakikinig kay Yahusha. Pag itinakwil kayo, sino ang itinakwil? Si Yahusha. Pag itinakwil si Yahusha, sino ang itinatakwil? Ang nagsugo kay Yahusha. Kaya ganun din yung nangyari kay David. Hinamak niya ang mga salita ni Yahuwah. Si Yahuwah ang kanyang hinamak. Sa Tagalog po, may kasabihan tayo na katulad niyan. Hataw sa kabayo, sa kutsero ang latay. Ang nagtatakwil, mga aral ng mga apostol, si Yahusha ang tinatakwil. Ang magtakwil kay Yahusha, si Yahuwah ang tinatakwil. Nakikita ng malinis na puso ang kasamaan ng kasalanan na ito ay paghamak na rin mismo kay Yahuwah. Ang kasalanan, mga kapatid, ay masama dahil sa pinsalang dulot dito sa atin at sa ating kapwa. Pero ang higit na masama, ang higit na sama ng kasalanan ay ang katumbas nito na paghamak mismo kay Yahuwah. Dahil sa kanyang naging kasalanan, ano po ang ginawa ni David? Aklat po ng mga awit, 51:3-4. Sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol. Dahil sa mga nagawang kasalanan ni David, ano ang kanyang ginawa? Dito, kinilala niya ang kanyang naging kasalanan. Na iyon ay rebelyon laban kay Yahuwah. Ano po ang naging kinahinatnan ng kanyang ginawa? Sabi niya, ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Ano po ang ibig sabihin dito? Inuusig siya ng kanyang kasalanan. Bakit siya inuusig? Sapagkat yung pong nagawa niyang kasalanan ay sinira ang kaugnayan niya kay Yahuwah. Ang taong may malinis na puso kapag nakagagawa ng kasalanan ay agad na inuusig ng kanyang konsyensya. Pero ang may pusong mandaraya, hindi nababagabag kailanman sa kanyang mga kasalanan na para bang normal lang sa kanila yung paggawa ng mga ito. Subalit si David, ano po ang kanyang ginawa? Kinilala niya o inamin niya ang kanyang kasalanan at nagsisi. Ganito dapat, mga kapatid, ang ating maging reaksyon kapag tayo ay nakagagawa ng kasalanan. Agad pagsisihan ng kasalanan upang makapanumbalik kay Yahuwah. Huwag yung ang gagawin natin, nakagawa tayo ng kasalanan, imbis na pagsisihan, ay susubukang gamutin ng panibago pang kasalanan. Bukod dyan, mga kapatid, sa ginawa ni David, ano pa po? Ano pa po ang ginawa ni David? Mga huling talata po na ating babasahin, Salmo 51, mga talatang 7-12. Linisin at hugasan niyo ako sa aking mga kasalanan upang lubusang luminis ang puso't kaluluwa ko.
Ipadama niyo sa akin ang kasiyahan at kaligayahan upang sa abakong kalagayan muling mapa sa akin ang kagalakan. Kalimutan niyo ang aking mga kasalanan at pawiin ang lahat kong kasamaan. Ilikha niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling, at ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag niyo po sanang bawiin. Sana'y ibalik sa akin ang kagalakang naramdaman ko noong iniligtas niyo ako, at bigyan nawa ako ng masunuring espiritu. Ano pa po, ang kapatid, ang ginawa ni David? Titiling po niya na siya ay linisin. Linisin at hugasan niyo ako sa aking mga kasalanan upang lubusang luminis ang puso't kaluluwa ko. Ano pa po ang kanyang hiniling? Likhaan siya ng busilak na puso at bigyan ng bagong espiritu. Anong uri ng espiritu po? Matapat na espiritu. Ang uri ng espiritu na masunurin kay Yahuwah. Ano pa po ang kanyang hiniling, mga kapatid? Yung sabi niya, at ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag niyo po sanang bawiin. Sa mga tinura ni David, mga kapatid, kita natin yung kanyang lubos na pagsisisi. Pero sa panukat ng tao, sa panukat ng puso ng tao, si David po ay nagkasala. Kaya dapat lamang daw siyang parusahan. Subalit ang hindi natin nasusukat ay ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, na kung gaano kahalaga sa ating Diyos na kilalanin natin ang ating mga kasalanan at pagsisihan ito, sapagkat sa mga ganito ay nakikita ng ating Ama ang ating dalisay na puso. Kaya nga po, ang Diyos may paanyaya. Ang sabi niya, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Ano po ang ibig sabihin, mga kapatid, ng paanyayang ito? Magsisi sa ating mga kasalanan upang pagkalooban siya tayo ng malinis na puso. Kapatid, sa pamamagitan lamang po ng malinis na puso, tayo ay matututong magalak kay Yahuwah. Tumayo po kayo, tayo ay mananalangin. Ama naming Yahuwah, aming Aba na nasa langit, nag-iisang tunay na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ikaw ang may hawak ng aming buhay. Ikaw ang aming Ama na napakabait. Marami kaming nagagawang kasalanan, Ama. Subalit, sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang nagpapakumbaba. Salamat po ng maraming, Ama. Tunay nga na hindi namin masusukat kung gaano kahaba, kalalim
Kalawak ang pag-ibig mo. Hindi namin mauunawa ang iyong kapayapaan. Napakahalaga sa iyo, aming Ama, na kung kami man ay makagawa ng kasalanan, ay agad namin itong pagsisihan. Opo, nagsisisi kami, Ama, sa aming mga kasalanan. Alam mo po ang laman ng aming puso. Ama, huwag mo po kaming papatulan. Maaring nabubuhay kami sa kamangmangan. Alam mo rin ang aming mga kahinaan, Ama. Baka hindi namin alam kung papaano kami magsisi. Baka hindi namin alam kung papaano kami manumbalik sa iyo. Salamat sa mga pagtuturo mo pong ganito, Ama. Patuloy mong hinahagdan kami ng iyong mga aral. Mga aral na kung aming ibubuhay at isa sa puso, ay halos nakatitiyak na kami na pagdating ng araw ng pagtutuos, magkakasama kaming tatahan diyan sa bayang inilalaan mo po para sa amin. Kaya po ang amin pong hinihiling, Ama, kahabagan mo po kami. Alam mo nga aming mga kahinaan, Ama. Palakasin mo po kami kung saan kami mahina. Patuloy kang magturo ng mga aral mo upang sa gayon huwag kaming mabuhay sa kamangmangan. Huwag kaming mabuhay sa pagkakamali. Baka nga nakagagawa na kami ng mali, hindi pa namin alam na mali pala yung aming ginagawa. Basbasan mo po kami. Basbasan mong bawat sambahayan na nakatuon sa aming pag-aaral na ito, sa pagsambang ito, at tanggapin po po, Ama, ang lahat ng aming pagsisisi. Tanggapin mo ang bawat isa sa amin. Nais naming parangalan ka. Parangalan ang iyong dakilang pangalang Yahuwah. Panginoon namin, Yahushua HaMashiach, ikaw ang aming hari. Panginoon, ikaw ang aming tagapagligtas. Sa iyo kami lumalapit at nagpapasalamat. Salamat ng maraming marami sa ginawa mo pong pagtubos sa ating mga kasalanan. Hindi man kami karapat-dapat sapagkat marami kaming pagkukulang. Gayon pa may namalagi ang pag-ibig ng ating Ama sa pamamagitan mo. Ipinadama sa amin ang kanyang pag-ibig na hindi nagbabaliw. Sana ito, Panginoon, ang laging maisa-isip, maisa-puso ng bawat isa sa amin, aming malaman kung gaano kalaki ang iyong ipinagpakasakit upang matubos ang bawat isa sa amin. Lubos po, Ama, ang aming pagsampalataya. Dinirinig mo ang aming mga dalangin ito. Ang lahat po ay aming ipinapakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen.
walang malaw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach at ang laging paggabay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, paalala lang po yung ating pag-aaralan for the month of April ay ang Book of Ezekiel. Tapos bukas po, isasagawa natin yung ating live class. Tatalakayin po natin ang Ezekiel. Ito po ay pagkakataon para kayo ay makapagtanong. Ito po yung interactive class. Sana po ay makadalo po kayo. Abril 25, 2026, 3 p.m. Pacific Standard Time. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.